Si Jinx ay ang ama ni Gon at isang dating Zodiac na may codename na Bor. Isa rin siyang double star Ruins Hunter at pinaniniwalaan na maaari siyang mag-apply para sa triple star license. Gamit ang kanyang mga kakayahan, siya ang pangunahing lumikha ng larong nakabase sa Nen na Grid Island. Kasama ng iba pa niyang nagawa tulad ng paghuli kay Razor, si Jing ay napakahusay sa Nen. Sa katunayan, minsang sinabi ni Isaac Netero kay Bisque na si Jing ay isa lamang sa 5 pinakamahusay na gumagamit ng Nen sa mundo. Bukod sa pagiging Nen Genius, nagtataglay din siya ng sobrang bilis at katalinuhan. Sa katunayan, ang kanyang kapangyarihan ay maaaring pumangalawa sa kanyang katalinuhan. Isa siya sa pinakamatalinong karakter ng serye. Isang patunay na testamento sa kakayahan ni Jing ay ang kanyang offensive Nen. Maaari rin niyang gayahin sa pangkalahatan ang mga kakayahan ng ibang tao hanggat tinatamaan siya nito. Para sa iilan ay isa na itong napakapambihirang kakayahan sa Nen. Para kay Jing, isa lamang itong likas na talento at hindi kakayahan ng Nen. Nakikita ito nang madali niyang kinopya ang warping patch ni Leorio sa unang pagtatangka, at kahit na hindi pa alam ang iba pang kakayahan ni Jing, tiyak na isa siya sa pinakamalakas na hunter sa serye. Ang mga tagahanga ay malamang na magtanong kung si Jinx ba ay ang pinakamalakas na karakter sa serye. Ang pagpili lamang ni Netero upang maging bahagi si Jing ng Zodiac ay isang patunay ng husay at kapangyarihan ni Jing. Isa siyang pambihirang master ng kanyang Nen at kabilang sa 5 nangungunang pinakamakapangyarihang Nen user sa buong Hunter Universe. Ipinapalagay na siya ay hindi bababa sa pagiging pantay nila ni Isaac Netero, o kung hindi naman ay mas malakas pa siya dito. Gayunpaman, hindi lang si Jinx ang pinakamalakas na hunter sa serye. Mayroon pa ring mga hunter tulad ni Beyond Netero, Boto by Gigante at iba pa na maaaring patunayan na kapantay niya. Ang status niya bilang isa sa top 5 Nen users ay nangangahulugang mayroong 4 pang hunter na mas malalakas at maaaring kapantay niya. Gayunpaman, si Jinx ay nasa kanyang prime na estado pa din at patuloy pa din nalalakas. May pagkakataon na umunlad pa siya ng husto at sa hinaharap ay siya naman ang bansagang pinakamalakas na hunter sa mundo. At ang isang pinaniniwala ang pinakamalakas na karakter sa serye ng Hunter x Hunter, si Meruem ay ang hari at ang pinakamakapangyarihang supling ng Chimera Ant Queen. Ang kanyang napakalaking pisikal na lakas kasama ang isang walang kapantay na talino ay naglalagay sa kanya ng higit sa domain ng mga tao. Siya ay ipinanganak na may kakayahang gamitin ang Nen at may superhuman at napakalaking dami ng aura. Matapos konsumahin sina Xiaofu at 22 Yuppie, nadagdagan at naging ganoon ang kanyang aura, kaya naniniwala si Knuckle na kinakailangan nila ang kapangyarihan ng militar ng buong bansa para talunin siya. Nilabanan niya si Isaac Netero na itinuturing na pinakamalakas na gumagamit ng Nen sa mundo at nagawang putulin ang kaliwang braso at kanang binti ni Netero nang walang kahirap-hirap. Nagawa pa niyang itulak pabalik ang 2 sa kamay ng abilidad ni Netero na 100 type Guanyin Bodhisattva, at kahit na nakikipaglaban sa kanya, wala siyang intensyon na pumatay at gusto lang niyang subukan ang kakayahan ng isang makapangyarihang tao. Kasabay ng kanyang mahusay na pisikal na lakas, ipinakita rin si Meruem bilang isang henyong tactician. Si Meruem ba ang pinakamalakas na karakter sa serye? Mula sa oras ng kanyang kapanganakan, sinasagisag ni Meruem ang ganap na tugatog ng evolusyon. Nakipaglaban siya kay Netero, isa sa pinakamalakas na hunter at gumagamit ng Nen, at madali niya lang itong natalo. Matapos konsumahin ang kanyang Royal Guards, sapat ang kapangyarihan ni Meruem para kailanganin ang isang buong bansa para talunin siya. Sa kabila ng kanyang pagkamatay, ang kapangyarihan ni Meruem ay malalim na nakabaon sa ating isipan at walang alinlangan na siya ang pinakamalakas na karakter sa serye. Ang mga Chimera Ant ay original na galing sa Dark Continent, kung saan mas madami pang mas malakas na nilalang, at base sa mga pagraranggo sa antas ng panganib na mayroon ang Chimera Ant, ang mga ito ay mas mababa kaysa sa antas ng panganib na mayroon ang mga 5 threats ng Dark Continent. Ang mga tao ay original din na nanggaling sa Dark Continent at walang katapusan ang pag-unlad ng kanilang evolusyon, kaya't pinaniniwalaan na mas mapanganib pa din ang mga tao kaysa sa ibang nilalang. At sa tanong na mas malakas ba si Meruem kaysa kay Jinx
Prix sa lahat ng naniniwala na si Jing ay hindi man lang magkakaroon ng pagkakataon makalaban kay Meruem. Pag-isipan nyo itong mabuti mga ka-hunter. Pinag-uusapan natin ang lumikha ng buong Grid Island, bagaman tinulungan siya ng kanyang mga kaibigan sa technical na paraan. Lahat ng spells at magic card sa larong iyon ay ang aktual na kapangyarihan ni Jing Prix, at nagawa niyang ilagay ang lahat ng taong iyon bilang mga karakter sa kanyang laro at balutan ng kapangyarihan ng NEM ang napakalaking isla para lamang sa kapakanan ng mga hunters upang sumaya. Ito ay nagpapakita na sa serye ng Hunter x Hunter, si Yoshihiro Togashi ay ginawang overpower ang karakter na si Jing Prix. At huwag din natin kalimutan noong binanggit ni Neferpitou nang i-unlock ni Gon ang kanyang potensyal bilang adult Gon na siya ay naging kapantay ng Ant King. Kaya't kung ang isang bata ay likas na ipinanganak na may ganoong kalaking potensyal, ay tiyak na namana niya iyon sa kanyang mga magulang. Maaaring isang kontribusyon din ito mula sa kanyang misteryosong ina, ngunit sino ang nakakaalam? Higit pa dito, si Dawn Prix ang nag-iisang may sapat na talino upang mabuhay at muling manirahan sa Dark Continent, at kahit na papaano ay nakaugnay kay Jing marahil dahil si Dawn Prix ang kanyang ninuno. Kaya't ang isang lalaking may napakalakas na angkan at kamanghamanghang mga kasanayan ay hindi dapat maliitin kahit na sa harap ng nilalang na nakaabot sa tugatog ng ebolusyon. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito, at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.